Sumainyo ang Panginoon. So kahapon ay iisa yung ating ginamit at saka ngayon na Ebanghelyo, ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. No? Pero bibigyan natin ng ibang pagninilay. I-review muna natin. Unang araw ay ang patutuo ni Juan at ang patutuo ni Jesus sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang amang nasa langit sa pamagitan ng kanyang gawa. Ang pagliligtas ng Diyos ay pagliligtas ng buong lahi, buong bibig. At pangatlong araw, ang pagtugon ni Jose, katulad ng pagtugon ni Maria. Yung ikaapat na araw ay ang panalangin ni Zacarias na ang bawat panalangin ay tutugunin ng Diyos sa panahon ng Diyos, in God's time. Panglima ay ang panyaya ng tuong may kapal sa pamagitan ng pagbati, maging tagapagdala ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, katulad ni Maria. Ika-anim yung pagbisita rin ng mahal na Birhen Maria kay Elizabeth. At ang binigyan natin ng diin noong kahapon ay ang kaalaman, ang pagkaalam ng dala-dala nating balita ay dapat na hahantong sa maliwanag na pagkilos ng pag-unlad at kawang-gawa. At ngayon naman ay nais natin pang nilay-nilayan ay ang pagbati rin ni Maria kay Elizabeth, yung kanyang pagdalaw, na makita natin nakalagay nga po doon ay nagmamadali, in haste. Ano bang ibig sabihin ng nagmamadali? Kung yung maalala, saan galing si Maria? Saan galing si Maria? Hindi. Saan galing si Maria? Sa Nazareth, Galilea, sa north part of Israel. Saan siya pumunta? Saan siya pumunta? Nasaan si Elizabeth? Sa bulubundukin ng Huda. Hindi binanggit yung bayan, pero parang sabi sa mga dalubhasa, Erin Merin, yun ang lugar. Yung layo noon ay sa ngayon sa mga dalubhasa ay aabot ng 100 miles. O kung i-translate natin sa kilometers, tayo kasi kilometers tayo, ay 160 kilometers. Parang ito at Maynila, yung layo. Kapag pinag-usapan natin ng panahon na yon. So, bahagi yun na kung saan ay makita natin. Sa ngayon, doon sa trail noong panahon na yon, hindi yung makabago. So, sa ngayon din sa mga dalubhasa, yun ay hahantong ng 4 hanggang 5 araw ng paglalakbay. Kasi noong una naman, wala naman tayo noong di motor. Ang uso lang noon ay sa pamagitan ng paglalakad o ng hayop. So, ganun kalayo. So, kung
tutusin po ay bahagi, no, na nilakbay ni Maria makarating kay Elizabeth. Sabi nga ng iba ay nag-iisa pa. Sa Ebanghelyo, walang ibinanggit ditong kasama si Maria. No? Pero sa ngayon sa iba, most likely, no? Sa malamang-lamang, no? Ay maaaring kasama niya si San Jose. No? Kasi pababayaan pa ni San Jose yun, no? Si Maria. No? Pero hindi yun nakalagay sa Biblia. No? Kasi medyo malayo at hindi naman ganun kadali yung travel time ng panahon na yun. No? Kasi nga yun ay hindi lamang sa malayo, ngunit dangerous. Pero yung salitang nagmamadali, well, ibig sabihin ay bahagi yun. Sabi na hindi naman nagmamadali yung parang madali-madali. Kasi sabi na natin 4 to 5 days. Kaya ibig sabihin ay sa panahon, ibig sabihin sumasagot si Maria sa pangangailangan ng panahon. Kaya kung minsan may kasabihan tayo sa Tagalog kung minsan aanuhin mo ang damo kapag patay na ang kabayo. Ibig sabihin, alam ni Maria yung higit na pangangailangan ni Elizabeth. Kaya siya rin tumugon kaagad. Ibig sabihin, yung kanyang pagkilos ay tamang-tama, timely, napapanahon, bahagi ho. No? Hindi yung baka mamaya ang pagkilos natin, huli na. Ano nga magaling, huli na, wala nang maabutan. Ibig sabihin, sayang na. Wala nang aabutan pa. Ay, ibig sabihin, yung pagkilos ay masasayang. Kaya nga napakahalaga. Siguro ding hamon na makita natin yung alin, yung paggamit ng tamang panahon. Gamitin natin ng maayos yung ating panahon. Lalong-lalo na katulad ng paanyaya natin kahapon para maging produktibo at para makatulong. So, sana po gamitin natin yung ating mga oras ng naaayon. Kapag marami yung panahon na nasasayang, na sabi nga natin ay nababaliwala, sapagkat hindi natin nang ginagamit, hindi natin pinahalagahan. Kaya napakahalaga yung paggamit natin ng panahon na itinatalaga sa atin ng Diyos. Kaya yun nawa yung maging bahagi ng ating pagtugon para tayo rin ay tunay na maging produktibo at makatulong. Ay gamitin natin yung maayos yung panahon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kasi baka mamaya, sabi nga kung isang iba habang malakas ka, gawin mo ito. Sapagkat, sayang na kapag wala ka ng lakas. Hindi mo na magagamit yan. Kapag kasi yung panahon na ilalagay natin sa daigdig na ito, ay mayroong hangganan. Hindi naman tayo forever na mabubuhay sa daigdig na ito. Kaya ayusin natin yung bawat panahon na itinatalaga sa atin ng Diyos. Sa baba ng pamamaraan, pahalagahan natin. Palagi tayong magpasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya magkakataon na kung saan ay makita natin, kalimitan sinasabi ko sa mga kabataan, huwag niyong hilahin yung panahon niyo. Kasi may mga kabataan na gusto ka agad magtrabaho. Hindi, mag-aral ka muna. Kasi magpasalamat ka, may mga magulang ka nagpapaaral sa iyo. Mag-aral ka muna. Kasi pagtanda mo,
ay talagang kakayod at kakayod ka na. Pero paano kakayod kung wala kang sapat na kaalaman? Kaya bahagi yun, no? Huwag niyong hinahin ang inyong kinabukasan. Darating at darating yun. May panahon na itinatalaga sa atin ang bahang Diyos. At sana magamit natin yung bawat panahon na yan na ipinagkakaluwag sa atin ng buong may kapal. No? Bahagi yun na sana po higit nating mapahalagahan. No? Yung mga kabataan sa panahon ng inyong mga magulang at sa inyong mga kapatid. No? Kasi darating yung panahon natin ay talagang hindi natin maiwasan. Ano? Kapag nag-asawa na yung mga anak, ay talagang maiiwanan na yung mga magulang. Dadalawin na lamang. Ano? Bahagi yun na kung saan makita natin, hindi niya na mapipigilan niya kasi may kanya-kanya ng pamilya yan. Kaya, we have to treasure our time together. No? Kasi, hindi na babalik yan. Yung panahon natin ngayon ay iba na sa panahon sa darating na bukas o next year. Pwede pa rin tayo magkita-kita next year. Pero isang taong mas matanda na tayo next year. No? Kaya we have to be grateful of the present. Kaya ang tawag sa English present no? Yan ang regalo natin sa bawat isa. No? Yung presence natin. Tayo ay maging present sa ngayon. Yung panahon na inalagi natin. Bagaman po sa may mga taong palaging absent mentally. No? Nandito ang katawan, pero wala yung kaluluwa. No? Sayang. Ano? Sana mapahalagaan natin yung bawat yugto ng panahon na inilalagi natin. Wala tayong pag-usiyan later on. Bakit? We have given the best of our time. It might not be the best of the whole world. No? Pero yun ang best na kaya natin ibigay sa kasalukuyan. At yun ay ipagpasalamat natin sa harapan ng buong may kapal. No? Kaya yun nawa yung makita natin. Ginamit ni Maria yung panahon na yon na kung saan ay makita natin. Kaya yun ang nawa magbuburin tayo kay Maria. No? Siya ay nagmamadaling tumungo sa kabundukan ng Judea. No? So, magpasalamat tayo sa presensya ng bawat isa at nawa, higit natin ipakita yung ating presensya sa bawat isa na kinabibilangan natin ngayon. Pangalawa, bahagi rin noon ng ating pag-inilay na kung saan ay sabi nga natin, no? Dito rin nakasusi yung alin, yung kaligayahan, ano? Sabi nga, the baby lived in joy. Si San Jose alin, na katalon sa katuwaan. No? Alam mo, isang sekreto ng kaligayahan ay forget the past. No? Forget the past. Do not think too much of the future. Be present to the present condition. No? Kasi kung ang utak mo ay nakalipas, hindi mo mapapahalagaan yung kasalukuyan. Paano ka liligaya? Ano? Bilanggo ka ng kalipas. Paano ka liligaya kung ang nasa isip mo ay yung mga bagay na hindi pa dumarating? Ay walang mangyayari sa iyo, talagang hindi ka liligaya. Ano? Kaya kung tutusin, yung susi ng kaligayahan ay alin? Yung kasalukuyan. Ano? At huwag natin kalimutan, mabuhay tayo ng maayos sa kasalukuyang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Mabuhay tayo ng puno ng kasiyahan
sa kasalukuyang ibinagkakaloob sa atin ng Diyos.